Gila. Muli ay tutuloy ng unang sugo ang naudlot at kasagutan sa mga katanungan na nagtanong. May tanong ba? Alright. Madalas ko sabihin, sana magkaroon na ng magandang umaga. So, ano ibig sabihin yan? Bumangon na kayo. Kayo mga natutulog sa pansitan, matutulog sa panampalataya, liliwanagan kayo ni Kristo. Sino si Kristo? Karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito kausap nyo ngayon. Karunungan ba ng Diyos? Kapangyarihan ng Diyos ito? Siya na nga. So, ginigising kayo, bumangon na kayo. Dahil tinakpan na ang dilim ang lupa. Paano magliwanag kung hindi ninyo pagliwanagin ng inyong mga karunungan? Mga ilaw na binigyan na sa inyo ang Diyos, pagliwanagin ninyo. Dahil yan nakalagay sa Matthew 5:25. Magliwanag na gayon ng iyong ilaw. Mateo 5:16. Lumiwanag nga gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhati ng inyong Ama na nasa langit. So, ano ang hinihintay ng Diyos? Na magliwanag ang inyong mabubuting gawa. Mabubuting gawa ba yan? Membro kayo na sindikato? Pinapasok nyo rito droga? Pinapasok nyo rito mga scammer? Pinapasok nyo rito sindikato sa Pilipinas? Meron naman checkpoint. Bakit hindi na checkpoint ng mga bagay na ito? Dahil binulag kayo ng suhol. Dahil bawat sindikato manunuhol para makapasok. Alalahanin nyo yan. Maraming mga pantalan na ginagamit ng mga sindikato. Bakit makakapasok ang mga sindikato sa pantalan? Dahil may suhol sila. Kaya binulag kayo ng mga suhol. So, pagbutin nyo, dahil binigyan kayo ng Diyos na pagkakataon na mamahala sa buong Pilipinas, kayong nasa Malacanang. Dahil Malacanang, sila yung tulog na ng Diyos. Napamalahan nyo ang kanyang bayan. Huwag nila ninyong pababayaan ang kanyang bayan. Ang tao ay bayan ng Diyos. Ang buong sa katawan ay pag-ari ng Diyos. Dahil tayo lahat ay nilalang ng Diyos. Kagagawa, ano sabi ng Biblia? Doon sa Genesis 1:26. Lahat ng Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Alright. Nalalang ba ang tao na kalarawan at kawangis ng Diyos? O baka nalalang na tao na larawan at kawangis ng demonyo? Yun lang. So, pagmulay-mulay niyan, kung tayo ay anak ng Diyos, nandito ang sinabi ni Pablo sa Roma 8:14. Aklat ng Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. O, maliwanag ha. Sino pa mapatnubay sa inyo ngayon? Espiritu ng Diyos o Espiritu ng demonyo? Alalahanin nyo yan.
Kaya kami ngayon, itinalaga na gawin kayong larawan at kawain ng Diyos. Kung makinig kayo sa tinig na sinasabi namin, dahil ang tinig namin na ito, tingnan nyo kung sarili namin o sarili ng Diyos ang mga tinig na ito. Kaya sabi ng Diyos sa sangkatauhan, Roma 12:1, Aklat ng Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. ano yung hain? Ihandog nyo sa Diyos ang sarili nyo bilang hain para gamitin ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at huwag niyong pagagamit ang iyong kasawan na kasangkapan ni Satanas para palaganapin ang krimen sa mundong babaw. Kasi pag pinagamit ninyo ang katawan ninyo sa Diyos para gamitin niya kayo, walang hindi magandang mangyayari sa inyo, kundi lahat ng bagay ay mahusay ng pamamahala. Kaya sabi ni Haring David sa Roma Kapitulo 1, ay Awit Kapitulo 1, Awit Kapitulo 1, versikulo 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa daan ng mga kasalanan, ni uupuan sa mga upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayaan ay nasa kautusan. Ano yung kautusan? Biblia. At sa kautusan, magbubulay-bulay siya araw-gabi upang kanyang masunod at gawin ang lahat ng mga nakasulat dito. Kung magkagayoy, para kang kahoy na itaninim sa tibing ng agos, ang dahon mo hindi malalanta at lahat ng iyong gagawin ay giginhawa. Bakit ka? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Alam niyo yung hangin, mga balitang walang kabuluhan. Matangay kayo sa mga balitang walang kabuluhan. Bakit? Pag nagbalita ang media, ganito gawin ninyo, kaya hindi karapat-dapat, naniwala na kayo agad. Yan mga hangin na nagtangay sa inyo na walang kabuluhan. Dahil ang Diyos ay gusto na maghari. Roma ay Awit Kapitulo 2:1. Ang paghahari ng pinahira ng Panginoon. Kaya sino ang pinahira ng Panginoon? Di ba si Kristo? Paano maghari si Kristo kung ang daan ninyo ay daan na makasalanan, daan na manlilibak, at para kayong hangin na pinapadpan sa magkabi-kabila? Bakit? Wala kayong laman ng utak eh. Wala kayong isip na matuwid. Kaya tinatangay kayo ng sari-saring balita na walang kamuluhan. Alright? Paano makapaghari si Kristo? Ito mo. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? O bakit? Nagugulo ang bayan dahil sa mga balita na walang kabuluhan. Balita na inyong pinaniwalaan. Basta magmaskara kayo para hindi kayo mahawa sakit. Malakdown kayo para hindi kayo mahawa sakit. Bakit? May makapipigil ba sa Diyos kung bigyan kayo ng sakit? Dahil sabi ng Diyos, ako'y patay at ako'y bumuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makakatakas sa aking kamay. So, ano ibig sabihin yun? Diyos ang nagbibigay ng sakit, Diyos din nagpapagaling. Ang doktor ba ay nakapagaling?
O maraming nangamatay sa ospital dahil sa walang kabuluhan na balita. Sa dami ng tabletas, sa dami ng gamot na binibigay nyo sa mga tao, basket, ang mahal na mga tabletas, mamamatay pa rin ng tao. Bakit? Dahil nasa daan siya ng daan na makasalanan. Ano yung daan na makasalanan? Hospital! Yan ang namamatay ang maraming tao sa hospital na yan. Dahil hindi landas ng buhay yan. Ang landas ng buhay ay yung pagamutan ng Diyos. Kung sino ang pupunta sa pagamutan ng Diyos, nasa landas ng buhay sila. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa manggagamot na danyo. So, gumising na kayo. Sabi ni Pablo, ibasan nga, gumising ka, natutulog, at magbangon ka sa gitna. At liliwanagan ka ni Kristo. Ano ibig sabihin yan? Bumangon na kayo, gumising na kayo, dahil hindi nyo alam ano nangyari sa buhay nyo. Mamamatay na kayo, hindi pa nyo alam. Basta may doktor, mabubuhay kayo. Yung doktor ba yan ay talaga nakagagaling o nakakamatay? Ang opera ba ay nakagagaling o nakakamatay? Nakakabinsala ba? Alright, alalahanin nyo sinasabi ko. Dahil ang Diyos nagpapagaling, walang sugat ng katawan ng tao. Ihipang ka lang niya mula sa langit, gagaling na ang problema mo sa buhay. Ano sabi ng Biblia? Basahin doon sa Jeremias. Bakit ang iyong sakit ay mabigat? At ang iyong sugat hindi gumagaling. Ibig sabihin nyo, ang iyong sakit ay hindi gumagaling. Basahin. Kung sinagad. Jeremias 30:11. 12. Basahin mo. Aklat ng Jeremias 30 mula 12. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong sakit ay walang kagamutan, at ang iyong sugat ay mabigat. Walang makipaglaban ng iyong usapin, upang ikaw ay mapagaling. Ikaw ay walang mga panggamot na nakagagaling. Nilimot ka ng lahat ng nangingibig sa iyo. Hindi ka nila hinahanap, sapagkat sinugatan kita ng sugat ng kaaway, ng parusa ng mabangis, dahil sa kalakan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong mga kasalanan ay dumami. O see, yung sakit, saan nagbubuhat? Hindi ba siya nagbuhat sa kasalanan ng tao? Ang kasalanan ay magbubunga ng karamdaman. Sabi ni Santiago, dahil Aklat ng Santiago 1:15. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. o see, kaya kapag may sakit kayo, dahil yan ay bunga ng iyong kasalanan, magbubunga ng kamatayan kung hindi kayo mapagaling. Bakit kayo hindi mapagaling? Dahil nilimot na kayo ng mga nanginimig sa inyo. Sino yung imig sa inyo? Hindi ba si Kristo? Nilimot na kayo ni Kristo dahil hindi kayo sumusunod sa kanyang ebanghelyo. Kaya nilalamon na kayo ng kamatayan. Kahit na pera ninyo, hindi mapagliligtas sa inyo. Pagdalig ang Diyos, tandaan nyo. Kaya huwag nyo pagmamalagay yung kayamanan ninyo, pera ninyo, dahil di makapagliligtas sa inyo. Sige. Panyas 1 mula 17. At aking dadalhan ng kahapisan ng mga tao, na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi.
kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. O, di kayo nababalisa na ang dami na namasakit, ang dami nang mamamatay. Hindi kayo nababalisa dahil ang akala nyo, ang tao talaga mamamatay. Mamamatay ka ng tao sa tagdang panahon. Pero kung mamatay ka na, bata ka pa lang, hindi panahon na kamatayan yun. Dahil panahon lang ng paghiganti ng Diyos sa mga hindi tumatalima sa kanyang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ng Diyos ay siyang kaligtasan ng lahat ng tao. Hindi ba yun na sinabi ni Pablo, Roma 8:14? Aklat ng Roma 1:16. Hindi ko kinaiyak ang ebanghelyo. Aklat ng Roma 1:16. Sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Bakit ang ebanghelyo ay hindi maintindihan ng tao at nagkaligaw ng tao, nagkaligaw-ligaw? Dahil lumitaw ang maraming bulaang tao sa Pilipinas, bulaang propeta. Alam niyo, bulaang propeta, yung interpreter of God's word is a prophet. In-interpret nila ang salita ng Diyos sa maling pagpapahalugan. Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? Pumasok ka rito at maliligtas ka. Nakapasok na ang mga Iglesia ni Cristo. Ganon din ang mga Katoliko. Bibinyagan ka bata, Kristiyano ka na raw. Kahit naluko-luko, Kristiyano. So, alalahanin nyo, pandalaya na ginagawa ng relihiyon sa inyo. Para kayo may ligaw. Tinutuwid ko lang kayo. Alalahanin nyo. Na yan ang mga lumitaw na walang propeta na iniligaw kayo. So, hanapin nyo ang mga tunay na propeta na ginagamit ng Diyos. Dahil ang tunay na mga propeta, tagapagligtas ng Diyos yan. Kamukha ni Jesucristo. Kaya paano maghari si Jesucristo? Doon, sa sinasabi ni Haring David, ang paghari ng mga pinahiran ng Panginoon. Paano makapaghari ang mga pinahiran ng Panginoon? Binabaliwala ninyo ang kanilang magawa. Korento. Basahin ko man Korento. Doon sa awit. Kapitulo 2. Bakit ang bayan na nagkakagulo? At nag-akala na walang kabuluhang bagay? Bakit nagkagulo ang mga tao bilas at buong daigdig? Dahil sa kagawaan ng mga bulang pastor at bulang propeta. Basahin. Ang mga simulan ko 1. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan na nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahira ng langis na Bakit sinasabi. nagsasanggunian? Dahil nag-aaral sila laban kay Kristo na hindi nila paniwalaan si Kristo. Dahil si Kristo ay patay na. Nasa panig na siya ng Banal na Espiritu. Kaya sabi niya sa kanyang kasulatan sa doon sa San Juan Kapitulo 7 24, 25. Aba, ano sabi niya? Aklat ng San Juan 17:22. At ang kaluwalhatian. Sige. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. At sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo, Ama. Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig
bago natatag ang sanglibutan. Ang tanong, nasaan ngayon si Kristo? Nasaan yung Espiritu ni Kristo? Nasa inyo ba o nasa amin? Kaya kung saan siya naroon, dumuon kayo para makita nyo yung kaluwardiyan na ibinigay ng Diyos sa Kanya ay naibigay sa amin. Ano yung kaluwardiyan na ibinigay ng Diyos sa Kanya? Yung panggagamot sa mga may sakit, pagliligtas sa mga may sakit, yan ang kaluwardiyan ni Kristo na naibigay sa amin para makita ninyo ang kaluwardiyan ni Kristo ay nasa amin para makabahagi kayo sa kaligtasan. Alright, maliwanag na yun, kung saan ako naroon, doon naman silang kasama ko. Dahil si Kristo ay Espiritu na. Nasa panig na siya na banal na Espiritu para maganap yung sinasabing tatsulok. Alam yung tatsulok? Yung kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan ng Anak, at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Noong panahon niya, nasa tatsulok siya ng kapangyarihan ng Anak dahil siya ay anak ng Diyos. Ngayon, nasa panig na siya ng Espiritu dahil patay na. Ngayon, sinong pumalit sa panig niya? Yung Diyos Anak. Tayo ngayon ang maanak ng Diyos. Kailangan tayo magsama-sama para makita nyo ang kaluwardiyan ni Kristo na binigay sa amin. Paano makita? Kung nag-akala kayo na walang kabuluhan, nagsasanggunya kayo laban sa amin ng mga pinahiran na Espiritu. Sino pinahiran na Espiritu ng panahon niya? Hindi ba siya? Ngayon sa panahon natin, sino ang mga pinahiran? Kayo ba? Ano pahid? Espiritu Santo ay pinahid sa amin. Kaya nasa amin ang Espiritu ni Kristo. Ngayon, tinanggap namin walang bayad. Ibibigyan din namin sa inyo walang bayad. Basta lumapit kayo. Dahil hindi kami maramot na kamukha ninyo. Na sinasabi niyo na kayo lang ang Iglesia ni Kristo. Kayo lang ang kinaroon ni Kristo. Di ba liwanag yung sabi ni Kristo? Kung saan ako naroon, dumuon naman silang kasama ko. Kaya suriin nyo ngayon kung saan naroon si Kristo. Dahil hindi niya tayo iniwanan. Yun ang sinabi niya doon sa banal na kasulatan. Hindi ko kayo iiwan. Kaya ang kanyang iglesia ay mahal niya. At sino ang binabantay niya iglesia? Noong panahon ni Pablo, yung iglesia ng Damasco. Yung iglesia ng Damasco, sino nakalaban niya? Hindi ba si Kristo? Gawa. Korinto, kapitulo, Gawa. Kapitulo 9. Dahil si Pablo, mamamatay tao talaga yan. Sino unang pinatay niya? Naalagan ng Diyos. Hindi ba San Esteban, inutusan niya mga pumatay? Dahil siya abogado, kaya niyang takpan yung mga pumatay sa kanya. Ngayon, akala niya siguro, tuloy-tuloy na yun ang gagawin niya sa basahin. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparong sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco, at pagdakay, nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi ba yan sinabi niya nung nangaral siya? Kung anong ginawa niyo dyan, sa kalilitan na sumasampalataya sa akin. Hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. So, anong ginagawa ni Pablo sa mga manampalataya sa Damasco? Dinadala niya silang gapos sa Jerusalem. Kung mayroon siyang makita sa daan, ano yung daan? Yung simbahan ay yan ang daan ng buhay. Ngayon, yung simbahan sa Damasco na kinaroon ni Jesus, na binabantay niya na kanyang iglesia dahil mananamba sila sa Espiritu. Ano nakita ni Pablo? Liwanag. Dito liwa.
na siyang bumulag sa kanya. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ano ngayon? Hindi ba si Jesus sa Espiritu na binabantayan niya ang kanyang iglesia? At sino ang lumiligalig sa kanyang iglesia? Si Pablo. Sino si Pablo? Abogado yan, mayaman, milyonaryo. Dahil yan na nakausap ni si Kristo sa lumang tipan, ay bagong tipan. Ano sinabi niya kay Jesus nung buhay pa? Sino ka baga, Panginoon? Hindi. Gusto niya ang buhay na walang gan. Anong gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang gan? Anong sagot ni Jesus? Ibigay mo ang pag-ari mo sa lahat na mahirap at sumunod ka sa akin. Dahil milyonaryo si Pablo, binatang milyonaryo, ayaw niya ibigay yung kayamanan niya. Ano kaya sinabi ni Pablo? Ano ba ka? Hello? Kayamanan ko, bibigay ko sa tao. Tapos susunod ako sa iyo. Hindi sumunod si Pablo. Sinalungat niya yung sinabi ni Kristo. Dahil hangad ni Pablo ang buhay na walang gan. Itinuro naman ni Kristo ang kanyang gagawin. Ibigay mo ang kayamanan mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Hindi sumunod si Pablo, kundi sumalungat. Kaya nagkatapat sila doon sa daan ng Damasco. At narinig niya kanyang tinig. Ano sabi niya? Sino ka baga? Ano sagot yung Espiritu? Ako si Jesus. Na iyong pinag-uusig. Ano sabi ni Jesus ngayon? Tuloy mo. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan, at sasalitain sa iyo ang mga dapat mong gawin. Tinuruan siya ng mga apostol na Panginoon kung ano narapat niyang gawin. Sa loob ng 3 araw na pagkabulang, hindi kumain na uminom, nakikinig lang sa aral. Yun nung napakinggan niyang aral, nagbago siya sa isang kisang mata. Kaya yun ang sinasabi niya doon sa Corinto 15. Narinig niya tinig ng Diyos at isang kisang mata, nagbago siya. At nabihisan siya na walang kamatayan. Basahin. Sige. Aklat ng unang Korinto 15 mula 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So, ano yung pakakak? Yung mga propeta na hinalan ng Diyos, pakakak na yan. Sino man makinig sa mga propeta yan? Ang sabi ni Jesus, hindi makakatikim ng kamatayan kailanman. Ano sabi nila kay Jesus? Si Abraham namatay, ikaw pa, hindi mamamatay. Hindi lalaman, ibig sabihin, kamatayan sa impyerno. Siya ang pangalawang kamatayan ang tinutukoy ni Jesus dahil hindi nila maunawaan ang banal na kasulatan. Kaya ang ginawa nila, pinatay nila Jesus para mapatunayan na ang tao talagang mamamatay. Sa tubig na doon. So, pinatay nila Jesus. Kaya pinagpiniwalan nila sa tao na Jesus ay walang kabuluhan ng sinasalita niya. So, ano ibig sabihin yung kamatayan? Yung impyerno ang pangalawang kamatayan. Dahil lahat yan na nakasulat doon sa Apokalipsis 22 o 21:8. Dahil yan ang tinutukoy ni Jesus na kamatayan. Hindi literal na kamatayan. Minaterial nila yung turo ni Kristo. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling,
Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na sa apoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang kamatayan na tinutukoy ni Jesus. Hindi literal na kamatayan. Kaya pinatay nila si Jesus para salungatin niya yung aral ni Jesus na yan. Na yung kamatayan sa impyerno ang sinasabi niya. Dahil lahat ng sinungaling. Ano yun yung sinungaling? Yung nagdarasal na ama namin na tinuro ni Jesus. Doon sa Matthew 6. 9. Manalangin nga kayo ng ganito. Aklat ng Mateo 6 mula 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay. Sundin. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. O see, yan ang kalooban ng Diyos na sundin natin ang kanyang mautos. Dahil yan ang katungkulan ng tao. Pero pag dinasan nila yung ama namin, lalo-lalo na yung mga Katoliko, thy will be done, hindi naman masusunod. Di sinungaling. Kaya lahat na sinungaling, lalo-lalo mga Katoliko. Sa impyerno, pupunta ninyo. At sinabi ni Jesus dyan, na huwag nyo gamitin ang mga walang kabuluhang panalangin na paulit-ulit. Ano yung dalangin na paulit-ulit? Kaya ginagawa ng Katoliko ngayon. Mateo 6:5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila mga... Yung mga prosesyon na ginagawa nila ngayon, likuang daan yan, paulit-ulit, dahil sundin namin na lumog mo, hindi naman makasunod, dahil hindi nila binabasa ang kasulatan, hindi na sila saliksik ang kasulatan, basta pinaniwala nila turo ng pare. Mateo 6:7. At sa pananalangin ninyo'y huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Alam niyo, hintil, mga taong wala Diyos, nagpapanggap sila na sa kanilang Diyos. Dahil yan, parating sinasabi yan ng pare, sumayin niyo nawa ang Diyos. Oh, wala naman Diyos. Bakit ibibigay ng pare? Wala naman Diyos. Ano sabi niyo sumasagot? Ganun din sa iyo. Ganun din sana sa iyo. Ibig sabihin, wala talaga Diyos doon. Binubulanda sila kayo. Ang Diyos sana sumayin niyo. Wala naman Diyos sa Kanya. Mabuti pa kami. Tinanggap namin walang bayad ng Diyos. Ibibigay namin sa inyo walang bayad. Basta lumapit kayo. Para paggamit ninyo katawan sa Kanya. Dahil yan ang turo ni Pablo. Ihandog nyo katawan nyo sa Diyos para gamitin niya sa Kanyang katuwiran. At huwag kayo magsiayos sa libutan ito. Kundi magbago kayo ng Espiritu yung pag-isip. Ito diba? Roma 12 mula 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. O, hinandog man ninyo sarili sa Diyos, o sa Diyos na rebulto. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, nagbago na ba yung pag-isip? Kayo mga Romano Katoliko, hanggang ngayon siya pa rin nagdasal yun paulit-ulit. Ha? Kala nyo pinakinggan kayo ng Diyos? Hindi kayo pinapakinggan niya. Tandaan nyo, ang turo ni Jesus na dasal, siya ang gawin ninyo, Ama namin lamang. Pagkatapos, pray for your intention, sabi ng pare. Kung anong gusto nyo, hilingin ninyo. Dahil yan ang kondisyon na binigay ng Diyos, pribileyo na binigay ng Diyos sa atin. Doon sa San Juan, Kapitulo 15, 7.
San Juan 15:7. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. O sige, itinuro ba ng pare yan? Doon sa San Juan 15, ano sabi ni Jesus? Ilapit nyo ang sarili nyo sa puno. Dahil ako ang puno ng ubas, sabi niya. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat saka na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Hindi ba si Jesus ang tunay na puno? Ang tanong, saan naroon si Jesus ngayon? Nasa inyo ba o nasa amin? Kaya kung nasa inyo, ikabit namin sa inyo ang aming sarili. Eh wala sa inyo eh. Pangalawang Korinto 3:17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Saan naroon ang Espiritu ng Panginoon? Nasa inyo ba o nasa amin? Kamu kayo sa Damasco. Niligaling ni Pablo. Nandun ang Espiritu ng Panginoon. Kaya binulag si Pablo doon sa Damasco eh. At tinuruan siya kayo ng apostol. At nagbago siya sa isang kisang mata. At sino naggamot sa kanya? Doktor ba o si Ananias? Basahin. At magtindig ka sa lupa. Aklat ng mga gawa ng mga apostol, gawa 9:8. At magtindig ka sa lupa, at nagtindig sa lupa si Saulo. At pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at pinasok sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at tumaroon ka sa lansangang tinatawag na Matuwid, at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ng lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. May katungkulan pala si Pablo sa iglesia, pero hindi niya maunawaan ano ang pinakita ng Panginoon sa kanilang dalawa. Ipinakita na niya ang isang nagngangalang Pablo, at pinakita naman ni Pablo ang Ananias sa pagitain, ay pinapatong ang kanyang kamay at gumaling si Pablo. Yun ang naganap. Situloy mo. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan sa iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Yung naganap kay Pablo at kay Ananias, naganap din kay Isaias. Nung sabihin ni Isaias, napunta siya kay Hari Sidikyas dahil siya'y mamamatay. Yung ginanap ni Isaias, yan din na nangyari kay Saulo at saka si Ananias.
Balik mo doon sa lumang tipan, sa Isaias. Yung pagkakasakit ni Ezekias. Aklat ng Isaias 38. So, yung nangyari Uno. kay Isaias, nangyari din kay Ananias. Tandaan nyo, basahin. Ang pagkakasakit at pasalamat ni Ezekias. Nang mga araw na yaon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at Yan, inutusan si Isaias para mapunta kay Ezekias, para sabihin na siya'y mamatay. So, yan ang nangyari. Tuloy mo. at nagsabi, sorry. Ayusin mo ang iyong sangbahayan, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy ipinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. O sino si Haring Ezekias? Akala nyo, yan ang presidente nung panahon niya. Ano sabi ni Isaias? Ayusin mo ang iyong sambahayan dahil ikaw ay mamamatay. Matanda na kasi si Ezekias. Ngayon, dahil matanda na, kailangan mamatay na siya. Pero matuwid ang ginagawa ni Ezekias. Kaya yun ay dinasal niya sa Panginoon. Alalahanin mo kung ako'y lumakad na matuwid sa Panginoon mo at walang gawang kasalanan. At umiyak si Ezekias, di ba? Ano sagot ni Isaias ulit na sinugo ng Diyos? Dalawa. Ikaw ay umaon. Nang magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, ikaw ay umaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking idaragdag sa iyo ang mga kaarawan, ang 15 taon. O so, dahil sa dasal lang ni Ezekias, naragdagan ang kanyang buhay. Anong tungkulin kasi ni Ezekias? Hari, presidente ng Pilipinas kung Pilipinas man. Hindi maayos ang kanyang sambayan. Dahil ang kanyang sambayan ay tulisan ng magnanakaw, ay ayusin niya. Dahil yan ang kamatay niya, dahil hindi niya maayos na mabuti ang kanyang pinamamahalaan. Dahil mayroon siyang pamamahala na hindi maayos-ayos. Kaya nga sinabi ni Isaias, ayusin mo ang iyong sambahayan dahil ikaw ay mamamatay na. O, kung hindi na maayos ang kanyang sambahayan, magdusa siya sa impyerno. Dahil yan ay kasalanan. Dahil yan ay tungkulin mo bilang presidente o namamahala sa bayang Pilipinas na kung di mo maayos ang iyong bayan, mamamatay ka talaga. Gaya ni Ezekias. Ibang kaso si Ezekias, ibang kaso si Pablo. Pero pareho ang pagkakasugo ni Isaias at saka si Ananias. Ginamot nila mga taong nagsisisi. Kaya nang sabi ni Ezekias ay ni Ezekias, diba? Ay Ananias, alam ko ang tao ay mabagsik. Ginagapos niya ang anak mo. Tapos paruunin mo ako. Ano sabi ni Jesus? Yan ay basong hirang sa akin. Sisidlang hirang sa akin. Siya magdadala sa akin sa lahat ng mga hintil. So, naniwala si Ananias. Kaya pinagaling niya si Pablo. At si Pablo naging ministro ni Kristo. At siya ang tinutularan natin hanggang ngayon. Dahil yun, at sinabi niya, tularan niyo ako, gaya ko kay Kristo. So, isang magandang halimbawa si Pablo at may moral sa kanyang istorya na huwag natin lalapastanganin ang mga anak ng Diyos para hindi tayo maparusahan gaya ni Pablo. Alright. Kaya dyan nagkakagulo ang bayan doon kay Haring David. Bakit ang bayan ay nagugulo at nakakala na walang kamuluhan? Bakit? Ayaw nila kasi ang Diyos. Gusto nila sila ang maging Diyos. Pero nila alam na sila ay nahatulan.
doon sa awit 82. Yung sa'yo. Lahat ng awit, mga awit ni Haring David, 82 Uno. mula 1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapithanan ng Diyos. Siya'y umahatol sa gitna ng mga Diyos. Kasi hindi may Diyos ang mga nasa gobyerno. Ama na ang Pilipinas. Anong ginagawa ng Pilipinas? Hindi maayos ang pamamahala. Tandaan nyo So, kagaya ni Sikyas, hindi na maayos ang pamamahala niya. Ay matanda na siya. Bumili pa ng palugit si Haring Sikyas at dinagdagan siya ng 15 taon. Kaya kayo ngayon nasa Malacanang, matatanda na kayo. Tandaan nyo, malapit na inyong kamatayan, hindi pa nyo naayos ang bansang Pilipinas. Managot kayo dyan, tandaan nyo. Ayusin nyo na ang Pilipinas bago kayo mamatay. Alright? So, isang moral ito na naganap noong unang panahon, nagaganap na sa ating panahon. So, kayo nasa Malacanang, ayusin na ninyo ang inyong sambahayan bago kayo mamatay para hindi kayo ma-impyerno. Dahil bawat kamalian ninyo, pananagutan nyo sa harapan na Diyos. Nakasulat na kanina, binasa ko, Apokalipsis 21:8. Lahat na sinungaling, lahat na bandaraya, lahat na mamamatay tao, lahat na mangkukulam, mamamatay lahat yan, ma-impyerno lahat yan. Tandaan nyo. So, ayusin nyo yung mga sarili. Ibigin nyo ang kapwa nyo gaya na sarili nyo para hindi kayo ma-impyerno. Dahil impyerno ang pupuntahan lahat na makakasalanan. So, hinangan ng Diyos na magbago tayo dahil ang bayan niya ay pagiginawain niya, pagpapalain niya kung sumunod tayo lahat. Nandun sa Levitico 26:1. Pagpapalain niya Pilipinas kung masunurin na tayo. Levitico 26 mula 1. Pamagat. Pagpapala sa pagsunod ay pinangako. Alright. Anong papalain natin? Nandun sa 9 na. Sa 6 muna pala. Levitico 26 mula 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain. O, see? Bakit walang kapayapaan? Dahil hindi pa binigyan ng Diyos. Dahil hindi pa kayo sumunod. Ito lang mo sa 9 na. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo. O, sa halip na paramihin na tayo, binabawasan na tayo. Dahil sa katigatan ng mga ulo, di ba ganon? Kung paano pinarami tayo, ganyan din matuwa siya kung tayo'y papatayin. So, masaya kayo dyan kung papatayin kayo ng Diyos? Hindi kami masaya. Dahil kami, kapwa, taon ninyo. Kailangan tayo lahat may ligtas. Dahil yun ang sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan 2:7. Ang masama ay nilulugmok at nawawala, ngunit ang kasangbahayan ng matuwid ay tatayo. 2:7. Kawikaan. Ang lupa magbabalik sa lupa. At ang espiritu magbabalik sa Diyos. Aklat ng Ecclesiastes 12:7. Ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Bakit hindi nakabalik sa Diyos? Napunta sa impyerno. Dahil sa hindi kayo nagbago. Hindi kayo pinagpala ng Diyos. Kung maniwala tayo kay Kristo, hindi tayo mapapahamak na gaya ng mga nangyayari. Tandaan nyo, dahil yan ang sinabi ni Kristo, 3:16 sa San Juan. Sa Ebanghelyo ni Kristo, sumunod tayo para hindi tayo mapahamak. Ang kaluluwa natin, may impyerno, magbabalik sa Diyos yan.
Aklat ng San Juan 3:16. Ganun na lamang. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. O Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. hindi ba natulan ng mga tao, kamatayan, ang hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. Marami na nagkasakit, marami na mamatay. Saan sila napunta? Sa langit ba o sa impyerno? Sa impyerno, lahat yan. Hindi naganap yung sinabi ni Hari Solomon sa Ecclesiastes na magbalik ang kaluluwa sa Diyos, kundi nabihag ang kaluluwa ng mga engkanto at dinalaman sa mga gubat-gubat at itinali sila doon at nagdurusa sila. Tandaan nyo, yan ang nangyayari sa ating kapanahonan. Pero kami, bilang alagad ng Diyos, ay nililigtas namin lahat yan, buhay at patay. Tandaan nyo, dahil yan ang binigay sa amin ng Diyos na pribileyo o kalulwatian o tungkulin. Tungkol ni Jesus, binigay niya sa amin. Tandaan nyo. So, sana maintindihan nyo yung mga sinasabi ko para walang taong mapahamak. Sumampalataya ko sa Ebanghelyo ni Kristo at tayo lahat ay makabalik sa Diyos. Dahil kung di na tayo sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, mapahamak ang ating mga kaluluwa. Let's go. So, marami pa ako sasabihin, pero babalikan ko pa rin kayo. Hanggang dito lang muna. Unawain ng bawat nakikinig at ang may katanungan ay magtanong. Magandang hapon po sa inyo.